Kita mo naman, kahit anong yaman, kahit anong pagbibili, pagpa-fashion, pagpapakulay ng buhok, syempre, frustrated yan. Mantakin mo kahit anong gawin niya, kahit anong yaman niya, hindi siya magkakamatres. Si Rizal Tiveros. Oo. Sabi ko na sa inyo, ayaw nyo maniwala eh. Puro Grabe, fake yan no? eh. Oo. Oo nga. Ang news ni Riza, yung sinasabi niyang League of Cities. Oo. Di ba? Pinangangalandakan pa niya. Oo, ang yabang pa niya. Meron, sabi niya, mga unanimous decision na napaliktad yung League of Cities. Talaga. O, sabi ng Korte Suprema, ma'am, di po unanimous decision yun. Sir, Senator Tulfo mentioned earlier na isang undersecretary ng DPWH yung reportedly nasibak dahil po dito sa anomalous flood control. Is this confirmed, Mr. President? And sino-sino pa po kaya yung involved dito sa corrupt flood projects po? Okay, ayan na nga, no? Pag-usapan natin itong press conference ni Presidente Bongbong Marcos. Nagpa-press conference siya, no? At nakasentro po ang topic patungkol po dito sa flood control. Kung papaano nila aalamin kung sino itong mga kongresista na ito na involved sa mga kabalastugan ng mga flood control projects. At pakinggan natin ang matinding mga tanong ng mga media patungkol po dito. Grabe. At magko-comment rin tayo kung saan naging palpak itong administrasyon na ito sa flood control projects. Bakit hindi nila ito nababantayan, di ba? Bakit ngayon lang kayo gumalaw, di ba? Oh, ito pa, pag-usapan rin natin itong si very popular vlogger ng ating kaibigan na si Banat Bay ay nagko-komentaryo na patungkol dito sa makiri ni Vice Ganda. Good luck sa iyo, Vice. Kapag si Banat Bay na ang bumanat, the original Banat, good luck. Pakinggan natin ang buong video na yan, no? Pinanata ni Banat Bay itong si Vice Ganda. At heto, si Attorney Topacio, binuking na naman itong si Senator Risa Hontiveros. Dahil nga dito sa ini-example niyang mga unanimous raw na mga kaso na bumaliktad raw yung result. Heto, binuking na ni Topacio dyan at sinabihan na wala, hindi po unanimous yun, di ba? Good luck sa iyo, Risa. At nagko-comment rin si Topacio kanina, Bam, at itong si Kiko Pangilinan kung gaano po sila kapalpak dito sa impeachment trial na in-archive ng Senado. Okay? I-explain at ipaliwanag yan ni Attorney Topacio. Yan ang ating topic ngayong araw na to. Mainit. Okay? So, ayan na nga, no? Pero bago ang lahat, bago natin yan pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Kita mo naman. Okay. Ayan, no? So, unahin muna natin itong kay Sas Rugando Sasot. Ito, ipapakita ko sa inyo, ha. Pati itong si Sas, itong very smart and bright na vlogger, ay napakomment at napareact dito sa ginagawang pambabastos ni Vice Ganda kay President Duterte, no? Sabi dito ni Sas Rugando Sasot,
Vice Ganda, isa ka pala sa nagpayaman sa China. Nagpa-raffle ka naman ng trip to China. Nasabi kasi ito ni Sasrogando Sasot kasi yung pambabastos niya kay Duterte, dinamay niya kasi yung usapin sa China. Alam naman natin, itong naratibo ng mga pinklawan, mga dilawan, sasabihin nila na ito raw mga DDS at itong si former President Duterte, yan ang argumento nilang sinasabi, pro-China raw tayo. Pro-China, pro-China. Pro-China ka kasi, pro-China ka, pro-China. Diba? Yan ang lagi nilang argumento. When in fact, sa totoo niyan, hindi naman talaga pro-China si Tatay Digong. No? Kung maiintindihan mo talaga ang diskarte ni Tatay Digong sa friends to all, enemies to none, ginawa lang ni Tatay ang isang practical na bagay na hindi niya pwedeng awayin, hindi niya pwedeng makipagbakbakan sa China kasi hindi po natin kaya. And that's the reality. Pero kung ang dilawan, pinklawan at mga loyalista ang kung pakikinggan mo sila, mayabang, kaya raw nila. Kung kaya nyo palang makipagbakan sa China, kayo nang mauna doon. Kayo nang mauna. Mayabang lang kayo sa keyboard Mayabang lang kayo sa cellphone. Di ba? Yan nga ang lagi kong sinasabi ko dito sa vlog ko. Kung mayabang ka, kung sasabihin mo kaming mga DDS na pro-China kami, lumabas ka muna ng bahay. Hindi ka nga marunong lumabas ng bahay. Yan ang lagi kong sinasabi. Hindi ka marunong lumabas ng bahay. Ayaw mo ngang lumabas ka lang ng bahay. Nasa keyboard ka lang, naglalaro ka lang palagi. Tapos sasabihin mo, pro-China kami. Kasi matapang raw kayo. Kasi lumalaban sa China. Nasa bahay ka lang, naglalaro. Nasa bahay. Kayong mga nagsasabing mga bashers dyan ni Tatay Digong, nasa bahay lang kayo. Pindot lang kayo ng pindot. Patunayan nyo, kayo mismo. Mag-una dito, doon sa West Philippine Sea. Sige nga, tingnan natin ang tapang nyo. Lagi kayong nagmamayabang na, wala tayong pakialam. Dapat makipagbakbakan tayo sa China. Hindi tayo, kaya natin yung China na yan. Kaya natin. Kasi tutulong naman si Amerika sa atin. Utot nyo. Kayo nga ang mauna. Hanggang bahay ka na lang. Hindi ka nga lumalabas ng bahay. Di ba? Tapos, laro ka na ng laro sa bahay nyo. Tapos, makita mo lang yung comment. Pro-China. Pro-China. Utot mo. Lumabas ka ng bahay. Yan ang hirap sa atin halos nga, takot na takot ka nga lumabas sa bahay nyo. Di ba? Lalabas ka lang siguro sa bahay nyo kapag kasama mo ang mga girlfriend mo. Di ba? Lumabas ka minsan lang sa bahay kahit man lang mag-ano ka, punta ka sa mga barkada mo, punta ka sa mga ganyan ba? Di ba? Yung mga mayabang lang tayo sa ganyan, sa bahay ka lang nagmumukmok, wala kang karapatan magsabing pro-China. Utot mo. Di ba? Ito ang sabi ni Sasrogando. My point. Kasi si Vice Ganda, kinain rin niya ang pangbabatikos kay Tatay Digong. Parang minamak niya itong China. Na ang China raw, di ba? Di ko na madetalye yung kanyang biro doon sa concert. Pero, makikita mo talaga doon na itong grupo na itong Pinklawan, Dilawan at itong si Vice Ganda ayaw talaga sa China. At
para sa kanila, maling-mali yung ginawa ni Tatay Digong na nakipagkaibigan sa China. Oh, yun ang kanya, parang dinidiin nila yung China. Now, Vice Ganda, meron ka pala, alam nyo naman si Sastrogando, kinakalkal niya yung mga kalokohan nitong bakla na ito. Countries imports from, countries exports to. Nakalagay dito ha, o kung saang nakalap ni Sastrogando ito. Where Vice Cosmetics, ito yung mga negosyo siguro ni Vice Ganda ha, sa kanyang mga pampaganda na negosyo na siya naman hindi maganda. Sorry pasensya na ha. Ito ako pangit man ako. Ito aaminin ko pangit man ako. Pero si Vice Ganda pangit rin yan eh. Gumanda lang yan sa pangalan. Pero hindi naman yan maganda. Kasi ang pangit ng ugali eh. Yun ang ibig kong sabihin na gumanda ka lang kasi may pera ka. Pero kung wala kang pera, ikaw yung pinakapangit sa lupalop ng mundo. Where Vice Cosmetic Groups Incorporated imports from Vice Cosmetics Group Incorporated imports from China 89.59%. Okay, nag-i-import ito from China. South Korea 10.41%. Sa China has 2.42 million. Imagine that one, the value, no? In US dollar 89.59 million, 89.59 US dollar ang kanyang percentage. At sa Korea naman 10.41% in US dollars. So, meaning to say, si Vice Ganda, ang negosyo mo, isa ka pala sa nagpapayaman sa China. Pero bakit mo pinagtawanan ang mga pro-China? Di umano, pro-China. Bakit mo pinagtawanan? Di ba? Bakit mo pagtatawanan? Yan ang tanong ko sa iyo. Bakit mo pagtatawanan? Bakit mo pagtatawanan? Bakit mo imamak si Tatay Digong? Bakit mo imak na kinaibigan niya ang China? Wala kang karapatan kasi nakinabang ka rin. Nakinabang ka. Isa ka sa nagpayaman sa China. Kaya alam naman natin ang China. Halos lahat ng produkto, halos lahat ng produkto galing China yung ginagamit natin. Kaya nga natatawa ko eh. Natatawa ko. Meron akong kaibigan. Grabe kung makabatikos kay Tatay Digong at kung makapagsabing pro-China. Ang ginagamit niyang computer, mga China, utot mo. Kaibigan ko pa naman. Okay lang naman. Kaya wala kang karapatan. Wala kang karapatan para gaguhin mo yung China. Kasi lahat na from keyboard, from your PC, from your monitor, to your video graphics, galing lahat sa China. Utot mo. Diba? Di ka nga marunong lumabas ng bahay. Tapos ikaw pa yung gusto makipagdigmaan. Nakakatawa ka naman, boy. Kaibigan ka pa naman. Di ba? Wala namang personalhan. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan dyan. Di ba? Ako nga, ayoko ngang pumatol kasi kaibigan ko eh. Ayokong pumatol sa mga usaping ganyan ba? Kasi nirerespeto natin ang bawat belief natin. Okay? Ako nagsasabi lang ako ng totoo. Di ba? Wala tayong karapatan. Kasi issue tayo ng issue na si Tatay Digong ay pro-China, pero isasampal ko sa iyo yung mga kasangkapan na ginagamit mong galing sa China. Kapal ng mukha mo. Okay, punta na tayo dito kay Vice Ganda. Yes, Vice Ganda pa rin. Itong si Banat Bay. Ito yung
banat ni Vice Ganda. Play, Vice, banat ba, pasok. Panood nyo na ba? Oo. Yung bagong trending ni Vice Ganda. Correct. Na minamak niya si Tatay Digong. Oh. Alam nyo, huwag nyo naintindihin tong mama na to. Bakit? Malamang sa malamang, ito yung bata, pinagmalupitan ito ng kanyang tatay. Kita nyo, ano kinalabasan? Naging Barbie. Diba? Alam nyo, yung mga ganyan tao, feeling ko, walang matinong father figure. Correct. Kaya may pagkabastos ang bunganga. Correct. Huwag nyo na lang pong isipin. At saka, kita mo naman, kahit anong yaman, kahit anong pagbibili, pagpa-fashion, pagpapakulay ng buhok. Ano ngayon? Siyempre, frustrated yan. Mantakin mo, kahit anong gawin niya, kahit anong yaman niya, hindi siya magkakamatres. Intindihin nyo na lang. Panood nyo na ba? Ay, simpleng banat lang talaga. Ikaw talaga yung legend of the sa pagbabanat. Ikaw, Banat Bay, ha? Tama naman si Banat Bay. Alam nyo, si Vice Ganda, mayaman yan. No? Mayaman. Marami yang mga kaibigan, marami siya ngayong mga artistang minahal siya, di ba? Yan ang sinasabi ko eh. Ano kaya ang mangyari kapag aabot ang panahon na ikaw ay luma na? Kasi lahat ng mga artista maluluma yan eh, di ba? Tatanda rin tayo, di ba? Luluma. What if wala ka ng pera? Ang tanong ko sa iyo, Vice Ganda, ha? Mamahalin ka pa ba ng mga nakapalibot mong mga kaibigan? Di ba? Mamahalin ka pa ba yung minamahal mo ngayon? Yan ang malaking tanong, di ba? Kasi ang pera, ha? Ang pera can really change your life. Yun ang sabi ko sa iyo. Ang pera talaga can really change your life. Okay, ang pera mo ngayon, walang problema yan. Basta, huwag kang magsalita ng patapos, huwag kang magmayabang sa mga ginagawa mong kalokohan, ang isang pagpapatawa. Especially na ikaw ay nagpapatawa ka gamit ang tao na sinasaktan mo through your words. Diba? Panood nyo na ba? Ang sa akin lang, lahat ng tao ay makaka-experience ng ups and downs. So, kung kayo po ay mayaman, nasa mabuti kayong kalagayan sa estado ng buhay nyo, dapat nga magiging humble kayo. At ang iisipin nyo na lang ay magpapasalamat sa Diyos kasi po ikaw ay blessed. Okay? Hindi mo na kailangan, Vice Ganda, kasi hindi mo na kailangan gawin yung ginawa mo kay Tatay Digong in front of the concert. Pinahiya mo at pinagtawanan nyo, di ba? Hindi mo na kailangan gawin yun. Binigay na lahat ng Panginoon ang blessing sa iyo. Binigay na niya lahat. So, you must be thankful. Pero Vice, ang nakita namin sa iyo, alam mo ba kung ano? Ang nakita namin sa iyo, galit sa puso. Yun ang isinukli mo sa Panginoon. Sobra kang mali doon, Vice. Instead na ang isusukli mo because you are a blessed person, ang isusukli mo ay humble, being humble, tutulong ka, you must spread love, you must spread awareness na tayong lahat ay magmahalan, magkaisa, pero hindi, isa ka sa nagdi-divide sa Pilipinas. Isa ka sa nagpagulo sa bayang ito. Kaya sabi ko sa iyo, Vice, hindi sa lahat ng bagay ay nandyan ka sa estado mo, sa status mo. Ingat-ingat ka, Vice, ha? Baka bawiin yan ni Lord.
kung ganyan ka nakayabang. Oh, sabihin ko sa inyo ha. Hindi natin alam, di ba? Oh. Huwag kang masyadong kampante sa status mo, Vice Ganda. Kasi yung masyado lang tayong mayabang, no? Ay baka di natin alam, one of these days, babawiin yan ni Lord ang ating the graces that He has given to us. Hindi lang sa pera, hindi lang sa baka, who knows, hindi natin alam ano ang babawiin niya galing sa'yo. Dahil nagmayabang ka na. Okay? Yan lang ang mako-comment ko dyan. Okay? Tama naman si Vice Ganda. Kung si Banat Bay, kahit anong pagpapaganda mo sa sarili mo dahil ang dami mong pera, hindi ka pa rin maganda sa mata ng tao kapag ganyan ang ugali mo. Okay? Punta na tayo dito kay Topacio. Enough na yan si Vice Ganda kasi wala naman tayong makukuha dyan sa bakla na yan eh. Ito, Topacio. Banatan mo na si Risa Hontiveros. Ito, pasok. Speaking of baugat, Yeah. nagkaugat-ugat. Ugat-ugat. Si Risa Hontiveros. Oo. Sabi ko na sa inyo, ayaw nyo maniwala eh. Puro Grabe, fake yan no? eh. Oo. Oo nga. Ang news ni Risa, yung sinasabi niyang League of Cities. Oh. Di ba? Pinangangalandakan pa niya. Ang yabang pa niya. Meron, sabi niya, mga unanimous decision na napaliktad yung League of Cities. Talaga. Sabi ng Korte Suprema, ma'am, di po unanimous decision yun. Oo nga. Opo, hindi unanimous yun. Dapat palitan niya na yung assistant niya. Bago. Hindi, alam mo, swabe pa nga itong si the lovely Attorney Ting, yung tagapagsalita ng ating kataas-taasang hukuman. Sabi pa niya, hindi ko alam kung saan yun nakuha yan. Ayun, good. Saan ang galing yun? Saan ang galing? Sasagutin ko yun. Hinugot Fake news na naman. Hindi, sasagutin ko yun. Oh. Kung saan ang galing yun. Saan po? Hinugot ni Risa sa puwet niya. Hinugot sa ano mo, tadyang mo. Ano yun? Ako nga, no? Ang babaeng hinugot sa aking tadyang. Yun. Pelikula yun, ha? Oh. Pelikula yun, no? Maalala Talagang lang. fake na naman. Itong si Risa. Risa, ang fake niya, no? Grabe. Ang Yun fake yata niya. uso ngayon eh, sir. Oo. Kakahiya. napapansin. Senador pa naman, di Grabe ba? si Risa talaga. Ang fake niya. Risa, ang fake mo. Hindi. Fake news. Napaka-fake, di ba? Ang fake niya. Grabe si Risa talaga. Ayan, napahiya siya. Bago yung isa sinasabi niya, hindi, yung isang sinabi ko. Opo. Unanimous. Unanimous. Kaya po na-reverse yun, Ma'am Risa, ay dahil naging moot and academic. Ayun. Ang hirap kasi kapag ang isang tao ay playing lawyer. Madadan Fernandez ka talaga. Mapapahiya ka. Tama, sir. Ay, nako. Parang si Dan Fernandez, playing lawyer. Correct. Ang sagot niya dun sa right The to Google remain silent. Congressman. At saka the right against self-incrimination na ini-invoke namin noon sa Quadcom. Hindi, nasa Constitution din, right to information. Hindi niya kasi alam, yan ang sinasabi ni Senator Miriam Defensor Santiago. Hindi porket nabasa mo yon, naintindihan mo. Na. Sir Dan, ang right to information is a right, is an entitlement of the citizen against the government. Yes. Oo. Ang citizen po ang may right to information against the government. Ang government po ay walang right to information as against a citizen. In fact, all citizens have the right to privacy. They have the right to remain silent. They have a right not to incriminate themselves. Nako. Kasi naman, playing lawyer. Si Tito Monday na Soto. Monday, sir. Fake na naman. Kasi kita mo, si Tito Soto, hindi daw unanimous. Kasi may dalawa daw, hindi bumoto. Ano ba yun? Kasi yung isa, nag-abstain. Pinagtatawanan yung isa, lang ay sila wala, sa mga diba? lawyers. Sa On- totoo lang. Sir, unanimous kasi tinitignan po ang unanimity Correct. doon sa mga nag-participate at bumoto, hindi sa kabuuan ng membership ng Supreme Court. In fact, ang rules ng Supreme Court, kapag hindi ka nag-participate, hindi ka makakaboto. Correct. So, majority lamang para manalo noong those who participated in the deliberations and
who voted. Okay. Yan. Pag lahat na nag-participate at bumoto, iisa lamang ang boto, either for or against, unanimous po yun. Kapag walang dissenting opinion, unanimous po yun, mga sir. Yun. Parang yung Ong versus Senate na naipanalo ko sa Supreme Court, unanimous po yun. Ayun. Yun po ang mga ganon, ang unanimous. Ay, nako, ng tete. Baka version nila yon. Gustong Booking talaga si Risa Hontiveros dito sa sinabi ni Attorney Topacio dyan. Pati nga si Marcoleta, pinagtawanan si Risa eh. Ano pa kung sinasabi? Ito mga Senator Soto, ipipilit nyo pang unanimous. May records yan. Malalaman talaga yan. Walang unanimous na bumaliktad yung Yan nga sabi ni Marcoleta. Never pa niyang nangyari yun na nagka-unanimous ang Supreme Court pagkatapos nanalo, nabaliktad yung wala. Kayo lang, kung saang lupalop kayong nakalkal nyo yung unanimous nyong nanalo. Si Risa Hontiveros na booking na fake news. Kayo yung fake news pala. Ha? Fake mo, Risa. Ang fake mo. Grabe si Topacio. Eto, punta na tayo dito kay Presidente Bongbong Marcos dito sa talaga bang totohanin niya na may mga congressman at congresswomen na malalagot dito sa kabalastugan ng flood control. Ito ang press niya kanina. Pasok. Present to you, if you remember, as I'm sure you do, that during the SONA, I gave instructions for all our different agencies, led of course by DPWH, to give us all of the information on specifically flood control projects that were started, were finished, were in progress. Parang hindi na yung ilong niya, parang may nabara pa sa ilong niya na hindi pa na totally nahigop. Mr. President, siguraduhin mo namang nahigop nyo lahat, ha? Anong pinanggagawa nyo bago ka nandyan? From the beginning of my term, which was on mid-2022 until now. And so part of that process of auditing these projects was to also publicize the list that we were going to get from DPWH. Well, we have done it. We have received the list from DPWH. I think, have put it into a form that is accessible to the public, and most importantly, it is in a form that the public can use so that they can first identify the projects, the flood control projects that are within their area, within their barangay, so that they can actually go and look at it. Or if they already have information, they can tell us about it. Kung maganda yung naging project, kung hindi maganda yung naging project, bakit hindi maganda yung naging project, bakit bumaha, ano naging problema, etc., etc. And that's what the present website is supposed to do. Now, this is the third iteration of this website. We've been working on it. Kahit nung nasa India kami, we were already working on it. And it was, this is the final form of it. And we are very much open to suggestions. If the people want us to put more info or other info onto the website, we will certainly do that. We have to clean our ranks. This is it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. With some of the initial information that we have had, there are not assessments. We are not accusing anyone of anything yet. However, it gives us
an idea of how this has been conducted. So I hope people will take advantage of this, and as I said, there is always a way for them to give their comments. Magsumbong sila kung yan ang gusto nilang gawin. Maaari naman sasabihin nila, hindi, walang problema dito. Yun ang pinakamagandang balita na matatanggap namin. So I encourage everyone to look into this and say your piece. Kasi parang sinasabi ng mga iba, nakikita naman namin hindi maganda, pero wala naman kami mapuntahan, wala naman kami malapitan. Ngayon meron na. Ngayon meron na kayo malalapitan. Ito, ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. So this is the first step. We are going to keep going. This is something that is, I think, absolutely necessary. We have to clean our ranks. This is it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit Tutuhanin sila mo sa yan, atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya silang unahin natin. Huwag puro salita. I think that's just a preliminary briefing, and thank you, and I'll take some questions. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, the first question will come from Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Mr. President, magandang umaga po. Hi, sir. Good morning po. Mr. President, Mr. Ramon Ang is offering to solve the flood problem in the National Capital Region. What is your take on this? Thank you. What else? What else can you say? You know, this is why we have. This is the reason why, from the very beginning, I always said the private sector needs to be part of everything of our national development. Hindi pwedeng ganun. Now, yung proposal ni Ramon Ang is also certainly very welcome. Because we've seen his projects. Maganda naman ang mga nagiging resulta. He's able to bring it in on time, and the man is an engineer, so I'm sure he has pinag-aralan niya na mabuti. He's actually given me already. May taong isang Ramon Ang. And however, there is still another side to his proposal, and the other side of his proposal, I will fix the flooding problem. I will desil the areas here in Metro Manila anyway. But the mayors, the LGUs, have to take care of the garbage problem. It simply doesn't work until we have a solution to the garbage problem. We have a proposal for waste-to-energy solution in Manila, City of Manila. So baka naman, I think that will go on, but that's only for Manila. So, itutuloy natin, titingnan natin kung magandang lumabas doon. And if that's the case, then that's what we will do with other parts of, at least Metro Manila sa una, or the other urban areas na nababaha. So, again, anybody who wants to help, it's a welcome offer. Yes. So, sir, just a quick follow-up. So, yung proposal po ni Senador Panfilo Lacson, na itap din yung ibang mga bilyonaryo sa bansa, welcome din po sa inyo yun. Siyempre, you don't look a gift horse in the mouth. Kung handa silang tumulong. And this is not anything new. The so-called taipans of the country, pagka meron tayong gustong gawin, nag-o-offer talaga sila. Kaya't marami silang naitutulong. So I will certainly look at this proposal of Ramon very, very closely and see if we can do it. Like I said, it will require that coordination between LGUs and I guess San Miguel, whatever it is, what part it is that they want to play. Pero nagdi-desilt na siya. Pasig River, dinidesilt na niya. So alam niya talaga yun. Pasalamatan mo ng maayos si Ramon Ang.
That's very welcome, as I Hindi said. kay Any lang, offers of help. salamatan mo ng maayos. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, thank you. Sir, the next question will come from Ana Felicia, GMA News Online. Good morning, Mr. President. Sir, Senator Tulfo mentioned earlier na isang undersecretary ng DPWH yung reportedly na si Bac dahil po dito sa anomalous flood control. Is this confirmed, Mr. President? And sino-sino pa po kaya yung na involved dito sa corrupt flood projects po? Na. If we can name them, Mr. President. Now? We just opened the website. No, I need to hear from other people because anong makukuha kong report? Makukuha kong report sa kung Bakit ayaw mong sabihin yung mga congressman na involved? Takot ka ba, Mr. President? Huwag kang matakot. Karapatan ng mamamayang Pilipino malaman kung sino itong mga magnanakaw sa gobyerno. naman, maganda lahat. So, I need to hear from people first. And then, if there is really something na kailangan Bakit people sasabihin first? talaga ito consistent, ang dami nilang kinting. Kaya ka nga binoto namin kasi kailangan ka namin na ikaw yung nangunguna na i-eradicate itong mga corruption na ito at mga kabalastugan dyan sa flood control. Tapos taong bayan ka, magbabase ka lang sa taong bayan. Palpak ka talaga. Project nila, puro palpak. Ikaw yung palpak? But we don't have that yet. We haven't conducted that. If you remember, the DepDev is going to now go into all of that. Puro ka palang yabang sa SONA? Parallel effort yan. Sa gobyerno at saka sa taong bayan. Importante yung contribution ng taong bayan. Napakahalaga. Dahil kami, nandito kami, pinag-usapan nga natin. Taong bayan na naman ang isisi mo. Siyempre, didetalye namin yan. Iisa-isahin namin yan. Pero ang tao, nandun sa harap nila. Pag-gising nila sa umaga, maglalakad lang sila ng kalahating kilometro. Nandyan na, nakita na nila. Di mo talaga maasahan itong presidenteng to. That's maybe more important. Kaya we have encouraged the way we put the website together. Kahit may picture, may video, i-upload ninyo sa amin para makita namin. Kasi meron kaming yung mga malalaking analysis, yung mga satellite nga, pati yung mga report. Pero iba na rin yung nakikita mo, sasabihin mo, dito nasira, dito pumasok yung tubig. Nung bumigay ito, wala na, binaha na kami lahat. So, that's why we are encouraging to go, we are asking people to help us. And to help Asking themselves. people to help us? us? Ito, Binoto ka nga kasi kayo yung tumulong sa tao. Baliktad Sir, na quick ngayon. follow-up lang po. Doon po sa 15 contractors na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na ba talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas? Trabaho niya yan. Look it up. We are going to look at it also. But it will Walang be masabi premature siya for me to name names, etc. until we really know what's going on. Tinatanong ka nga wala kang masabi. Go out there. Tignan ninyo. Talk to the people. We need to hear from everyone. Ano ba yan? And that's I think something that we can all play a part in. I know that once this comes out, that kung ano-ano makapapasok na reklamo, kung minsan justified, kung minsan hindi, dahil may alitan for political or whatever, natalo sa kontrata, the usual thing. But we'll still go through every single one, and we still have to see what really is credible, and what needs to be acted upon. So let's also be fair to everyone, and not say ito si ganito, ito si ganyan, tanggal ka sa trabaho, unless we have a good idea of what went wrong. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. The next question from Evelyn Quiroz from Filipino Mirror. Good morning, Mr. Good morning. President. Ito pong presentation niya na website, ito po yung base na po ito sa inventory na sinabmit po ng DPWH. Yes. Opo. Sir, bali, dun po sa presentation niyo, yung may a total cost of 545 billion, 350 po dun is almost 50%. Pwede po ba natin makonsider yun na ghost projects? No. Or hindi naman po? Hanggang
we're just starting this process. Remember, we haven't. I mean, DepDev is already working on it. The Public Works is already working on it. My office is already working on it. But it's if I'm to stand up here and then mali si ganito, mali si ganyan, tapos mali. That's not fair. So let's be circumspect about pointing fingers and shouting at people. Tignan natin na mabuti. Because always remember, the assumption, kasi masama na ba na tao eh. So the assumption, lahat yan maulang kwenta. Hindi totoo naman yun. Meron din maganda. Meron din na buo. Meron naman na nakatulong. So, pero hanapin natin yung hindi maganda, yung hindi nabuo, yung hindi nakatulong, at kung saan napunta yung pondo para doon sa ganong klaseng project. Kung sasabihin natin, it's also possible that palpak yung flood control project dahil climate change na eh. Sa buong kasaysayan ng lugar na yun, hindi pa binaha. Nangyayari sa amin yan eh. Wag mo, hindi pa binaha. Alam mo, Mr. President, wag mo nang i-justify yan na dahil dyan sa global warming, yan ang isa rin sa dahilan. Wag mo na Bakit? Nung plinano nyo dyan yung flood control projects, hindi nyo ba inisip yan? Yung global warming? Lagi mo yung sinasabi nung panahon ng kampanya. Hindi nyo na ba ina-anticipate yan? I-consider niyang proyekto na yan? Dapat kinonsider nyo na yung global warming. Wag mong irason. Ang dami mong rason, palpak na nga, magrarason ka pa. Lamang binaha dahil ganyan na yung climate change na iba. Ang lakas ng bagsak ng ulan. Rason. So, kaya na-overwhelm yung flood control. Wala naman nagnakaw. Pero yung specification natin doon sa flood control na yan, na-overwhelm kasi kinurakot. Hindi na quality yung flood control projects. Ay para doon sa pre-climate change na sitwasyon. So we have to be careful. Careful about this. Of Puro course, karason, Mr. President. Of course, we want. Bakit yung ibang countries hindi naranasan ng ganyan? Bakit dito lang sa Pilipinas? People who have taken advantage of the system to pay and to be answerable to the shortcomings that has been demonstrated. And if there is evidence of corruption, then of embezzlement. Akala ko nga, paiimbestigahan mo yung mga ghost projects, mga flood control projects. Mahiya-hiya naman kayo, di ba? Sinabi mo. Tapos, ngayon, tinatanong ka ng media, mga sino-sino ito mga taong to, hindi ka makapagbigay. Pinagtakpan mo na naman. Huwag mong pagtakpan, di ba? Bakit natatakot ka ba? Kahit si Martin Romualdez, pasagutin mo kung anong masasabi niya kasi siya yung nabibigay sa budget. Bakit ka takot na sabihin niyang katotohanan dyan? May pinagtakpan ka ba? Nagtatanong lang kami ha. Karapatan ng mamamayang Pilipino, karapatan ng taong bayan, malaman ang mga kabalastugan ng ginagawa ng certain congressman at malaman ang pangalan kung sino ito para maiwasan natin sa susunod na eleksyon at hindi na natin yan iboto. If any kind of wrongdoing, that's when we will move. But pero kung kontra ninyo, kung kaalyado ninyo, okay lang. Pero kung kontra sa partido ninyo, kung kaaway nyo sa politika, saka nyo ipadala sa ICC dahil ganon. Ganon ba? Kung ang gumagawa dito sa flood control projects na ito, mga alay ni Duterte, yan, paimbestigahan. Ipasinado. Dalhin doon sa Tuwadcom, ganon. Pero kung kaalyado ninyo, wag mo na dating paghusgahan, ganon. Utot mo. We cannot do all of this without the help of the ordinary citizen. We need the citizen to play their part. Tingnan nyo? Civic duty to report to the Yan ang lagi niyang binabanggit, lagi. Yan ang paulit-ulit niyang sinabi na dapat raw ang taong bayan rin will participate. Alam mo, Mr. President, humihingi ka ng tulong sa taong bayan.
parang bumaliktad na eh. O parang baliktad na eh. Kami dapat ang humingi ng tulong kasi kami yung nabaha eh. Tapos kami ang tutulong sa inyo? To take part? Tapos na ang mga nabahaan sa Maynila, tapos na ilang part nila. Nasira na yung bahay nila. Yun na yun. Part na yun. Ha? Kung ano-anong mga ginagawa nila para masugpo nila itong baha na ito, kung anong ginagawa nila doon, nilinis nila yung mga kanal doon sa baha na yun. Kayo ang dapat tumulong sa taong bayan because they need you. Yun ang totoo dyan. Nabaliktad pa yung sitwasyon. Bumoto pa tayo ng government officials para tulungan natin sila. Ganon. Wow! Lahat na lang tayo maging kandidato na lang, di ba? Kaya nga kami bumoto ng isang kandidato. We need a government officials para tulungan ang taong bayan at planuhin kung ano yung mga solusyon para sa mga problema natin. Hindi yung kami yung gumawa ng solusyon para sa inyo. Boba? Bobo mo, Mr. President? Huh? Nahiya-hiya ka naman. Ito libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin dito, no? Ano masasabi nyo sa kanya? Kayo nang humusga. Mag-comment, mag-react, usap-usap tayo sa comment section, ilabas nyo ang argumento niyan sa comment section, okay? Guys, don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para malalaman ng taong bayan ang katotohanan, okay? At sa mga ngayon lang nanood dito sa Donmar TV, i-subscribe nyo na itong channel na ito kasi libre lang, walang bayad ang mag-subscribe sa YouTube. Okay? At updated ka pa. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!